Marami ang nag-aabang at marami ang nangangamba tuwing sasapit ang huling buwan ng taon, hindi lang dahil sa handa at regalo, kundi dahil gusto nating malaman kung kailan eksaktong papasok ang pensyon na aasahan natin bawat buwan. Ngayon may napakahalagang anunsyo. Inilabas na ang kumpletong schedule para sa 15,000 SSS at GSIS pension payout para sa Disyembre 2025. Sa video na ito, sisikapin kong ibigay ang pinakamalinaw at pinakapuspusang paliwanag tungkol dito. Kung ano ang ibig sabihin ng mga petsang ito para sa'yo. Paano ito maaapektuhan ng holidays? Ano ang dapat mong gawin kung hindi pa rin dumarating ang pera? At ilan pang praktikal na payo para mas mapakinabangan mo ang pensyon ngayong Kapaskuhan. Manatili ka hanggang dulo para sa isang madaling sundin na checklist na pwede mong gamitin para tiyakin na walang delay o aberya sa pagdeposito ng iyong pensyon. Hook. Kung isa kang pensioner o may mahal sa buhay na umaasa sa pensyon, isang saglit lang ang pagitan ng pag-aalala at katiyakan. Ito ang video na magbibigay sa iyo ng eksaktong petsa at mga hakbang para siguraduhing hindi mahuhuli ang pera mo ngayong December. Introduction. Ang 15,000 pensyon na pinag-uusapan natin ay malaking bahagi ng buwan ng budget ng maraming retirado at kanilang pamilya. Sa dami ng kailangang gastusin, gamot, pagkain, kuryente, at mga handang para sa Pasko, napakahalaga na malaman natin kung kailan eksaktong papasok ang pera, ano ang maaaring magpabago sa schedule, at ano ang mga simpleng hakbang na pwede mong gawin para maiwasan ang pagkaantala. Dito ko ilalatag ng detalyado ang buong schedule, magbibigay ng mga halimbawa, ipapaliwanag ang mga karaniwang sanhi ng delay at magbibigay ng solusyon para sa bawat posibleng problema. Una, unawain natin kung paano hinahati ang mga payout ng SSS at GSIS. Para sa SSS, karaniwan ng nakabatay ang schedule sa huling digit ng Social Security number. Ang sistema na ito ay nagbibigay daan para staggered release. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay kumukuha lahat ng pensioners para hindi magdulot ng sobrang load sa bangko at sa mga processing centers. Halimbawa, ang mga may huling digit na 1 at 2 ay maaaring makatanggap ng mas maaga sa buwan. Samantalang ang mga may huling digit na 9 at 0 ay kabilang sa huling batch. Ngunit ngayong December, dahil sa malalapit na holidays tulad ng December 24, 25 at 31, may mga adjustments na ipinatupad upang maiwasan na ang petsa ng payout ay tumapat sa non-working days. Kaya ang pinakamaagang batch ay maaaring ma-advance ng ilang araw at ang huling batch ay maaaring i-advance din depende sa kalendaryo. Para sa GSIS, mas diretsahan ang pag-release. Karaniwan itong nakaayos para maipadala sa unang bahagi ng buwan. Ngunit sa Kapaskuhan ay madalas na pinaaga upang matiyak na matatanggap ng pensioners ang kanilang pera bago magsimula ang malawakang holiday breaks. Mahalagang tandaan na ang 15,000 binabanggit natin dito ay batay sa mga pensioners na nasa bracket ng maximum o malapit dito. Hindi lahat ng pensioner ay tumatanggap ng parehong halaga. Ang aktwal na pensyon ay nakadepende sa haba ng kontribusyon. Average monthly salary credit noong panahon ng employment at mga umiiral na rules ng SSS o GSIS sa computation ng pension. Kung mas mababa ang kontribusyon o hindi sakop ng maximum bracket ang iyong account, natural lang na mas mababa ang matatanggap. Kaya kung may kasamahan, kapitbahay o kamag-anak na nagtataka kung bakit hindi pareho ang natanggap ninyo, ito ang pangunahing dahilan. Sa video na ito ay hindi lang tayo titingin sa eksaktong PSA, kundi ipapaliwanag din natin kung bakit may pagkakaiba-iba sa halaga ng natatanggap. Para sa mga may mga bank accounts, tandaan ang isa sa mga dahilan ng pagkaantala. Hindi updated ang bank account details sa SSS o GSIS records. Napakaraming kaso ng delayed payouts dahil sa maling account number, maling account name o inactive na account. Kaya bago pa man mag-Disyembre 20, siguraduhing naka-verify at active ang iyong account. Kung kinakailangang mag-update ng bank details, gawin ito ng maaga at huwag hintayin ang huling linggo. Ang proseso ng verification ng bank ay minsan tumatagal ng ilang araw, lalo na kapag ang account ay mula sa rural bank or cooperative bank na may mas mabagal na interbank processing.
Kung hindi ka sigurado kung tama ang nakalink na account, tumawag or bumisita sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch o gamitin ang kanilang official online portal para i-verify. Huwag magbigay ng impormasyon sa sino ang tumatawag na humihingi ng OTP o ATM PIN. Ito ay siguradong scam. Isa sa pinakamadalas itanong ng mga pensioner, ano ang mangyayari kung ang nakatakdang payout date ay tumapat sa weekend o holiday? Sa kasalukuyang pulisya, kapag ang payout date ay tumapat sa isang non-working day, ina-advance ito sa pinakamalapit na working day bago ang nakatakdang petsa upang masiguro na matatanggap ng pensioner ang pera bago magsimula ang holiday. Halimbawa, kung ang nakatakdang release ay Disyembre 25 Christmas Day, madalas itong i-advance sa Disyembre 23 o 24 depende sa administrative decision. Ito ay isang hakbang upang hindi mapailalim ang pensioners sa delay dahil sa holiday closures. Gayunpaman, kapag ang bank processing ang sanhi ng delay, maaaring may dagdag na oras na kailangan bago mag-reflect ang deposito sa iyong account, lalo na kung may weekends or holidays sa pagitan ng release date at ang araw na naisagawang batch processing ng bangko. May mga espesyal na kaso rin na dapat pag-usapan tulad ng mga survivor pensioners, disability pensioners, at special pension releases. Ang survivor pensioners, sila ang mga tumatanggap dahil sa pagkamatay ng miyembro ay kadalasang sumusunod sa parehong payout schedule, ngunit may mga documentation requirements na dapat kumpleto para patuloy ang release. Kung may kulang na dokumento, pwedeng ma-hold ang payout. Para sa disability pensioners, may pagkakataong may special review o assessment na kailangan bago maipagpatuloy ang pagbabayad, lalo na kung may pagbabago sa medical status. Kaya kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay kabilang sa mga kategoriyang ito, siguraduhing nakaayos ang lahat ng medical certificates at legal documents bago mag-December para maiwasan ang pagkaantala. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang hakbang na dapat mong gawin upang matiyak na matatanggap mo ang pensyon ng walang problema. Una, i-verify ang account details. Pangalawa, siguraduhin ang contact information mo, lalo na ang mobile number at email ay naka-update sa SSS-GSIS records para makatanggap ka ng official SMS or email notification ng release. Pangatlo, mag-monitor ng bank statement o online banking app sa mismong araw ng release para agad mong makita kung may deposit. Pang-apat, kung walang deposit sa loob ng 48 oras matapos ang official release date, agad na mag-follow up sa bangko at sa SSS-GSIS. Huwag maghintay ng mas matagal dahil minsan mas mahirap i-trace ang transaction kapag lumipas ang ilang araw. At panglima, iwasan ang pagbibigay ng personal at bank details sa mga tumatawag at nagsasabing sila ay representante ng government agency, maging mapanuri at laging gumamit ng opisyal na channels. Marami ring pensioners ang nag-aalala tungkol sa posibleng mga scam na tumataas tuwing panahon ng holiday. Isa sa mga karaniwang modus ay ang mga nagpapanggap na bank officer o SSS-GSIS personnel at humihingi ng OTP security code o buong ATM information. Tandaan na walang opisyal na ahensya ang hihilingin sao ng ganitong impormasyon. Ang official announcements ay nasa website at official social media pages ng SSS at GSIS. At kapag may emergency updates, kadalasan ay may SMS ang ipadadala sa nakarehistrong number. Kung may tumawag at humihiling ng confidential data katulad ng OTP o ATM PIN, agad itong i-report sa bangko at sa SSS-GSIS. Fraud hotline, huwag magpa-pressure, huwag magbigay ng impormasyon, at huwag mag-click ng mga suspicious links. Ngayon, magbibigay ako ng ilang practical budgeting tips para sa pensioners na tatanggap ng 15,000 ngayong December. Una, gumawa ng simpleng budget na hinahati ang pension sa kategorya pagkain, gamot at kalusugan, bills, kuryente at tubig, pamasahe at emergency fund. Kahit maliit lang, mahalagang may itinabi para sa emergency. Pangalawa, mag-prioritize ng kailangan kaysa gusto. Halimbawa, unahin ang mga gamot at bills bago ang mga regalo. Pangatlo, kung may natirang halaga, pwedeng ilaan ito sa maliit na negosyo o sideline na pwedeng magbigay ng dagdag na kita sa mga susunod na buwan.
Pang-apat, gamitin ang mga senior discounts at mga programang pambayan na nakalaan para sa mga retirado. Maraming local establishments at government services ang nagbibigay ng diskwento na pwedeng makatulong sa pag-stretch ng pensyon. Panglima, iwasang mangutang para lamang sa mga hindi kailangang bagay. Huwag hayaang mas malaking utang ang makuha ng mas maliit na pensyon. Sa mga pensioners na may mga problema sa pag-withdraw o hindi pa rin natatanggap ang kanilang pera, narito ang isang step-by-step na gabay kung ano ang gawin. Unang hakbang, i-check ang official release notice at tiyakin ang exact release date ng batch na iyong kinabibilangan. Pangalawang hakbang, i-check ang iyong bank account sa araw mismo ng release at sa loob ng 48 oras. Pangatlong hakbang, kung walang deposit, direktang kumatok sa bangko para i-verify kung may incoming transaction na nasa hold or kung mali ang account details. Ikaapat, kung kumpirmadong walang deposit at tama ang account details, mag-file ng inquiry or compensation request sa SC, SSG, SIS online portal or sa kanilang branch. Ihanda ang mga dokumento tulad ng photo ID, bank account details at anumang komunikasyon na natanggap. Ikalimang hakbang, kung hindi pa rin ma-resolve sa loob ng ilang araw, mag-follow up at humingi ng written confirmation ng status para may dokumentasyon. Bukod sa mga practical steps na ito, mahalaga ring pag-usapan ang long-term na pananaw sa pension planning. Ang GIF mahalaga buwan-buwan, ngunit para sa mas matatag na financial security, mainam na pag-isipan ang pagdagdag ng supplementary income o paglaan ng maliit na pondo para sa investment na low risk gaya ng time deposits o government bonds na available sa senior citizens. May mga local government units at NGOs na nag-aalok ng livelihood programs para sa senior citizens. Magandang ideya na alamin ang mga programang ito at mag-enroll kung kwalipikado. Ang pagkakaroon ng mentor o kaibigan na may karanasan sa budgeting at maliit na negosyo ay malaking tulong din upang hindi masayang ang limitadong pondo. Marami rin ang nagtatanong tungkol sa posibilidad ng special or emergency releases bukod sa regular monthly pension, lalo na tuwing may kalamidad o espesyal na holiday assistance. Sa nakaraan, may mga programa ang gobyerno na nagbibigay ng one-time assistance sa mga aggrieved sectors, ngunit ang availability at amount ng ganitong releases ay nakadepende sa budget allocation ng national government at sa mga pulisya ng SSSG-SIS. Kung may ganitong anunsyo, kadalasan ay official ang paglalabas at may malinaw na criteria kung sino ang makakatanggap. Kaya kung may balita tungkol sa special release, sundan ang official channels at huwag agad maniwala sa mga chain messages. Isaya muling inabang aspeto ay ang papel ng mga pamilya at caregiver ng pensioners. Kung ikaw ang nag-aalaga ng iyong magulang o kamag-anak na pensioner, makakatulong kung ikaw ang magiging point person sa pag-monitor ng account, pag-update ng details at pag-follow sa anumang inquiries. Ang pagkakaroon ng isang trusted family member na may access online banking at hindi sa confidential info tulad ng PIN ay makakapagpadali ng proseso. Ngunit tandaan, huwag ipamahagi ang buong credentials. Limitahan lamang ang access at panatilihing private ang mga sensitive information. Bilang panghuli, narito ang isang madaling sundin na checklist bago mag-December 20. I-verify ang bank account details sa SSSGSIS. I-update ang contact information. I-download o i-print ang official payout schedule at tingnan kung anong batch ang iyong kinabibilangan. Maghanda ng photocopy ng valid at bank passbook or bank certificate. Planuhin ang budget para sa buwan na may priority sa gamot, pagkain at bills at i-report agad ang anumang kahina-hinalang tawag o message na humihingi ng confidential info. Sundin ang checklist na ito at makatitiyak ka na malaki ang maiaalis mong stress at aberya sa pagkuha ng iyong pensyon. Sana ang detalyadong paliwanag na ito ay nagbigay sao ng malinaw na larawan kung paano gumagana ang December payout para sa 15,000 SSS at GSIS pensyon. Ano ang mga posibleng problema at solusyon at paano mo mapapahusay ang iyong financial preparation para sa darating na bakasyon? Huwag kalimutang i-monitor ang official announcements mula sa SSS at GSIS. I-update ang iyong impormasyon at gamitin ang checklist na ibinahagi upang maiwasan ang anumang pagkaantala.
Kung may partikular kang tanong tungkol sa iyong sitwasyon tulad ng kung paano mag-update ng bank details online o kung anong dokumento ang kinakailangan para sa survivor pension, i-comment mo lang sa ibaba at susubukan kong sagutin ng detalyado. Maraming salamat sa iyong oras sa panunood ng video na ito. Naway makatulong ito sa at sa iyong pamilya ngayong holiday season. Naway maging maayos at panatag ang iyong pagdiriwang ngayong Disyembre. At naway dumating ang iyong pensyon ng walang delay upang magkaroon ka ng kapayapaan ng isip. Kung nais mo ng karagdagang gabay, tulad ng step-by-step na instructions para mag-update ng bank details online o sample script kapag tumatawag ka sa SSS GC's hotline, sabihin mo lang at ihahanda ko ang mga yon sa susunod. M.